Nang malaman kong may ibang pamilya pala ang ama ko sa kabila ng bayan, naglumuhod ang nanay ko sa harap ko habang umiiyak, patawarin mo ako. Ako ang dahilan kung bakit siya umalis. Anak, huwag mo nang hanapin ang papa mo. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng nanay ko tuwing magtatanong ako kung nasaan ang tatay ko. Pero habang tumatanda ako, lalo kong napapansin ang kakaibang lungkot sa bahay namin. Tuwing gabi, palihim na umiiyak si mama habang yakap ang lumang litrato nilang dalawa. Kapag naririnig niya akong papalapit, mabilis niyang pinupunasan ang luha niya at pipilitin ang isang peking ngiti. Okay lang ako, anak ti. Pero alam kong hindi. Lumaki akong galit sa ama ko. Sa isip ko, isa siyang walang kwentang lalaki na iniwan kami para sa ibang babae. Kaya nang magnegatibo 18 years old ako, nangako ako sa sarili ko. Hahanapin ko siya at ipaparamdam ko kung gaano niya kami sinira. Hindi ko alam ang totoo palang sisira sa mundo ko ay ang sikreto ng sarili kong ina. Maulan noon nang makita ko ang lumang kahon sa ilalim ng kama ni mama habang naghahanap ako ng jacket. Pagbukas ko, dose-dose ng liham. Lahat galing kay papa. Nanlamig ang kamay ko. Isa-isang tumulo ang luha ko habang binabasa ang mga sulat. Liza, patawarin mo ako kung hindi kita mapuntahan ngayon. Hindi ko kayang iwan ang trabaho dahil kailangan kong mabayaran ang gamutan ni Marco. Marco. Ako iyon. May isa pang sulat. At iyon ang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ipinagkakalat sa anak natin na iniwan ko kayo. Araw-araw akong nagpapadala. Araw-araw akong sumusubok bumalikti. Parang huminto ang mundo ko. Ano? Biglang bumukas ang pinto. Napatigil si mama nang makitang hawak ko ang mga sulat. Namutla siya. Miguel D. Yeti, sigaw ko habang nanginginig. Bakit sinasabi rito na hindi kami iniwan ni papa? Umiyak agad si mama. Anak, makinig ka muna. Buong buhay akong nagalit si tatay. Hindi ganon kasimple. Pinagsinungalingan mo ba ako? Napaupo siya sa sahig habang humahagulhol. At doon niya sinabi ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi babae ang dahilan kung bakit siya nawalat. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nanginginig ang labi ni mama. May sakit ka noon, malubha. Kailangan natin ng malaking pera para sa operasyon mo. Walang trabaho ang papa mo noon. Araw-araw siyang namamasukan kung saan-saan. Pero kulang pa rin ni. Huminto siya sandali bago tuluyang bumagsak ang boses niya. Hanggang isang araw inalok siyang sumama sa iligal na trabaho. Nanlaki ang mata ko. Anong trabaho? Tahimik siya. Tapos bumulong. Smuggling. Napaatras ako. Hindi. Tumanggi siya noong una. Pero ako ang nagpumilit. Napahawak siya sa dibdib habang umiiyak. Sabi ko, mas pipiliin kong maging kriminal siya kaysa mamatay ka. Tahimik akong napaupo. Hindi ako makahinga. Pero nahuli siya. Parang sumabog ang tenga ko. Ano? Nakulong ang papa mo. Ko hindi kinaya din kahihiyan. Biglang nagwawala si mama habang umiiyak. Kaya sinabi ko sa lahat na iniwan niya tayo. Pati sa'yo, di. Parang may humahampas sa dibdib ko kada salita niya. Nasaan siya ngayon? Biglang tumahimik si mama. At ang sumunod niyang sinabi. Ang tuluyang sumira sa puso ko. Patay na ang papa mo. 3 taon na palang patay si papa. Namamatay siyang mag-isa. Walang pamilya. Walang dumadalaw. At habang buhay niyang iniisip na galit ako sa kanya. Hindi ko kinaya. Kinabukasan, pumunta ako sa puntod niya. Lumuhod ako habang yakap ang lapida. Papa ni. Biglang bumuhos ang ulan. Parang nakikiiyak ang langit. Patawad di. Patawad kasi hinusgahan kita. Humahagulhol ako ng mailumapit na matandang babae. Taga rito ka ba ng Yumao? Tumango ako. Ako po, anak niya. Biglang napahawak siya sa bibig. Ikaw si Miguel? Opo, di. Umiyak ang matanda. Araw-araw kang kinukwento ng papa mo. Parang may humigpit sa lalamunan ko. Pag-uwi ko sa bahay,
Nakita kong walang malay si Mama. Na-stroke siya. At habang nasa ospital siya, mahina niyang hinawakan ang kamay ko. Anak T, galit ka pa ba sa akin? Hindi ko napigilang umiyak. Hindi na, Manny. Kasi ngayon ko lang naintindihan. Pareho lang pala kayong nasaktan ni Papa. Mahigpit niya akong niyakap habang pareho kaming umiiyak. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam ulit ako ng totoong pamilya. Moral lesson. Minsan, hindi natin alam ang tunay na laban ng mga magulang natin. Madaling manghusga kapag kalahati lang ng kwento ang alam natin. Ang galit, kayang sirain ang pamilya. Pero ang katotohanan, pag-unawa at pagpapatawad, kayang buuin muli kahit ang pusong matagal ng wasak. Moral lesson. Huwag basta husgahan ang taong mahal mo. Minsan, ang pinakamalalim na sakripisyo ay iyong mga hindi kailanman ipinaliwanag.